Yan ang feeling ko eh. Ah, ang question lang dyan, will it be peaceful or will it be bloody? Ang tingin ko is going to be bloody. Not our blood, but the blood of these crooked people, no? These demons, these politicians na tarantado talaga, yung mga nagbebendalo. I'm sure yung iba dyan makakatakas, pero I will hold the armed forces, we will hold the armed forces na responsible, no? Pagka nakatakas siya mga yan, pati airport personnel. Basta pagka the moment na bungkuna na, yan na yun. Walang patatakasin. Punta na, walang patatakasin. Kung may alam kayo, report nyo kaagad. Ganon. Kayo, you will all be deputized to stop these people from taking off. No? Stop them. At kung saan sila lalanding, monitor them. Kayo mga nasa abroad, pagkadating, kuyugin nyo. Taka na mga yan, tarantado. Report nyo sa mga polis, sabihin nyo, magnanakaw. Magkakong yan. Para ma-extradition pa dalhin dito. Ngayon, kung doon sa mga bansa na walang extradition tayo, mga Pilipino doon, abangan nyo. Abangan nyo. Anyway, pagka may kutanggolong, we'll provide the information. We will have probably the information, maraming informant, etc. Basta ang sa akin, pananagutin natin lahat yan. Ipasoli natin lahat ng kung ayaw nilang mamatay, pasoli nila lahat ng pera na yan. The only way that they will save their lives is isoli lahat with interest. Hindi ako papayag na walang interest. Hindi ako papayag na konti-konti lang. Dapat lahat. Tanginan nyo. Kasalanan niya ng AFP pagka natuloy yan na civil war. Kasalanan niya ng AFP. Ang masama dyan, AFP, makinig kayo PNP. Pagka totally mawala yung tiwala sa inyo ng taong bayan, people will take it upon themselves to take up arms because they cannot feel yung protection galing sa inyo eh. Ang feeling pa nila kayo, poproteksyonan ninyo si Marcos. Itong mga kriminal, poproteksyonan ninyo. Kasi bendalo, yun ang gusto nyo eh. Pagka nangyari yon, people will really come out armed. Sinasabi ko na sa inyo, yun yung analysis namin eh. Hindi ako putang ng mga nagsasabi na inciting to sedition. Tangina ninyo, rebellion. Tangina ninyo, makakakita talaga yung rebellion. Hindi ako yung niyan. Ang taong bayan talaga magre-rebellion. Sa galit eh. Ginalit ninyo eh. Binobola pa nyo ngayon. Panay kay hipokrito. Sipin yung Kongreso, impeach Inday Sara. Bayad naman sila. Bayad. O tapos ngayon, salin, bank account. Putang naman to. Diba? Pati sa Senate, anak ng toko ayan. Saka nakakita testimony, hindi nga affidavit eh. Tinanggap ni Escudero eh. Ano ba yan? Di ba lokohan? Kaya kita nyo na eh na binobola tayo. Binobola tayo. At alam nyo mga kababayan, ang hinintay na lang nito trigger. Trigger na lang. Trigger. Yung trigger, di ba? Yung ganon. Trigger. May magsimula, may magsisindi ng mitya. Ayan na, nandyan na yung mitya. Nandyan yung dinamina, sasabog yan eh. Sino yung magsisindi? You have to look at the whole picture. Ngayon, yung whole picture is from 2007 onward. Isang dekada, 2 dekada, no? 2007, 2026, no? 21 years, no? So imagine that. Ang objection, Your Honor, replace what is your objection? What is the nature of your objection? This representation would like to request the replacement of the presiding officer. Putang matatalo kami sa ginagawa mo eh. Hindi kami natatakot dun sa mga pero yung prinsipyo lang. Impeachment nga yung kaso eh. Hindi naman yung violation of tax laws. Ng kaso impeachment. Ano ba ibig sabihin ng impeachment? For high crimes. Betrayal of public trust. Ginagawa nila kasi yung Corona approach. The Corona strategy. Nanalo sila kay Corona eh. Noon. Tanggal si Corona. And then too late.
Nung sinabi ng Supreme Court, not guilty siya, sabi ng impeachment court, guilty, no? Sabi ng Supreme Court, not guilty. Patay na yung tao. Hindi dapat pinayangan talaga yon. So, umpisa lang siya bigay-bigay, tapos ngayon, parang ano, isipin mo, isang article pa lang yan. Lalo na pagka nandun na tayo sa may SALN tsaka mga financial records. Lalo na yan. Pero may ano yan eh. They don't care about foreign direct investments. They don't care about privacy. So, ang baka mag-resulta niyan, wag sana baka mag-resulta yan, bankran eh. Baka magtao, kung kaya ng Vice President, kaya ninyong gawin niya sa Vice President, binulatlat nyo lahat ng tax records tsaka ng ano niya, SALN tsaka nitong ano tong bank statement. Punta pinayagan nyo. Punta baka mamaya mag-withdrawan yung mga tao ng pera. Bakit namin lalagay yung pera namin diyan sa bangko? Kaya niya yung buksan anytime. Yan yung ano, epekto niyan ha. Ingat kayo. Kayong sumisira sa Pilipinas. Maling-mali ang ginagawa ninyo, maling-mali. At pagka kunyari nagsabay-sabay mag-withdraw ang 10 million na tao, 10 million na tao, mag-withdraw ng bawat isa ng 10,000. Magkano yun? 10 million times 10,000. Billion na yun, ha? Kulata yung bangko na yun. 10 million, ilang deposito ng isang bangko? 10 million, mag-withdraw ng 10,000. Wow, 100 billion. O, tapos yung bangko, sarado yung bangko. Million, billion, 100 billion. O, 100 billion. 10 million na tao na deposito, ewan ko, hindi ko alam kung ilang deposito rin sa bangko. 10 million na ka, mag-withdraw. 10,000 lang, ha? 10,000, iba dyan, 1 million, iba 10 million, iba 5 million, iba ganun. Kasi yung PDIC, remember, ginalaw nila, di ba? 250,000 na lang insurance. Ako, hindi papayag na. Withdrawing ko yung pera ko lahat, gano'n ang mangyari. Nako, pagka nabay-sabay ang 10 million na tao, withdraw ng 10,000, that's 100 billion. Patay yung bangko na yon. Paano kung lahat ng tao nag-withdraw? Patay lahat ng bangko. O, paano? Bankran. Sarado mga bangko, hindi mo withdraw pera mo. Crisis tayo. Ay, nako. Confidence. Customers' confidence. Depositors' confidence. Binubuksan nyo kasi yung bank record ng Vice President. How much more yung malilit na tao? Tangin na ninyo. Yan yung iniis. Gago kayo. Kayo, para lang yung political agenda ninyo na yung kalaban ninyo sa politika for 2028, natatakot kayo, mananalo yan for president, tas yayariin kayo lahat niyan. Sabihin nyo na lahat ng threat, sabihin nyo na lang, papatayin kayo niyan. Nako, wala kayong magagawa. Ako yung taong bayan sumang-ayon sa kanya, sinuportahan siya. Whole of nation approach, baguhin, mag-revolutionary government bigla yan, patay kayong lahat, bitay kayong lahat. Kaya ayaw ninyo dyan eh. Takot kayo. Kaya ngayon, ang gagawin nyo, titirahin ninyo yan sa bank statement, sa ano. Diyos ko, kung wala yan talagang kasalanan. Diyos ko, kung sana, kung kunyaring, all her life, she has been honest. And then, biglang pakita lahat, wala naman palang walang kasalanan, walang problema. Kahit anong gawin. Objection, Your Honor. Objection. Kahit, sustain. O kaya, overruled, pakita pa rin. Wala kayong makita ebidensya. Patay kayo. Grabe rating niya. Siguradong panalo yan sa 2028. Kahit anong daya gawin nyo. At baka pagka nagrevolusyon, kahit magkaroon ng death penalty o kaya kahit anong penalty o whatever, yari kayo. You have the people backing her up. Why? Because you have proven in the impeachment proceedings that she is indeed an honest person. Why? Because pinipilit ninyo that she is a dishonest person. Pero hindi nyo alam kung ano laman ng records eh. Nahaka-haka kayo. At yung Escudero pinayagan, pasok sa korte lahat. Pwera lang yung foreign deposits kasi apektado silang lahat doon sa foreign deposits. Because alam nila,
Yung foreign deposits lang, ang safe. Lahat sila doon. Alam nila safe na na yung mga unexplained wealth. Kasi ang ano lang daw, waiver eh. At siya nga pala, ayusin natin yan in one of the declarations. No? Isama natin niya sa somewhere sa ibang declarations. Ha? Paalala niyo sa akin pagka nagkalimot ha? Pagka nalimutan ko, isama natin yan. Nire-resin natin yung ano na yan, yung batas na yan. Lahat ng foreign deposits pwedeng tignan. Tignan natin. Bulat-latin natin lahat ng mga nabilanggo na yan ng mga politiko na betrayal of public trust. Buksan natin lahat. Pagka hindi nila ma-explain, patay, katay. Di ba? Yan yung heads will roll. Gusto niyo, pagawa tayong guillotine eh. Wag. Mas gusto ko yung tusok-tusok, gusto ko yung sa isla, gusto ko mabawi yung yung pera, mabawi yung pera. Magamit natin yung pera. Yung, ano nga kaya, isa yun sa mga punitive provisions ng death penalty, no? Kung paano. Yung una, death by musketry, matulin yun eh. Death by pakakain ka kung saan, sa buhaya, no? Yan, yung shredder. I-shred yung unti-unti, yung kamay mong ganyan, papasok sa kikita mo, nagiging durog na yung mo. Madali din yun. Alam niyo, mga Amerikano, wala rin magagawa yan dahil sa people power. Wala sila magagawa. Lalo na kung ang tao talagang galit na galit. Wala sila magawa. Wala naman sila nagawa sa Sa Nepal, wala sila nagawa. Doon sa ibang countries, wala sila nagawa. Sabi nga ni Trump, the Filipinos have the right to determine their own destiny. Yun ang sabi ni Trump. Tapos yung mga tao niya, kaya naman, okay lang naman kami sa people power. Pero ang problema, di na alam kung yung leader nakakausapin namin. At the very minimum, Inday Sara, sirang-sira. At the very minimum, sirang-sira. Sisirain nila. Hindi natin alam kung aabot sa 16 na boto o sobra pa. Guilty. Sino dyan hindi mabibili? In this span of time, 92 days. Pera, kanila. Kung abutin niya next year, may pera naman sila. Nasa taong bayan talaga. Sabi naman hindi, nasaan niya taong bayan eh. Now, meanwhile, sabi ko nga sa inyo, ponder about it. Tama ba yung rally? Walang endgame. Di ba maganda, rally, tapos nun, wala nang uwian, tatapusin na namin to, ganon. Tapusin na namin. Paano natin tatapusin? Yun yung question mark. Ano yung endgame? Sino yung mga kasama? If there is a strategy from administration, much worse, question mark, kung merong pinopondahan yung administration, kung may pinopondohan na mga grupo para mag-rally, question mark lang yan. Nag-a-analyze lang ng overview. Para ma-wear down lahat or para lumabas yung mga hindi dapat lumabas. And then biglang bitagin. Ay, nako. I wish I can tell you everything, mga kababayan, kaso hindi. So I can only say so much. Mas as far as I'm concerned, airborne ako. Airborne yung mga kasama ko. Standor. SFGF, standor. Hindi na get ready. Standor. Standor. Nasa paanan kayo ng aeroplano. Nasa pintuan kayo ng aeroplano. Isa na lang. Go. Talon. At kung kayo mga kababayan, ganun din. Na nakaraan, ilang beses ko sinasabi, get ready, di ba? 10 minutes, di ba? Nasabi ko pa kay Inday Sara, 10 minutes para to get the idea. Tapos nun, stand up,
hook up, check equipment, sound off for equipment check, di ba? Sabihin ng pinakauli, kunyari, 12 okay, 14 okay, 13 okay, 12 okay, hanggang papunta doon sa 1 okay. Tapos nun, shuffle to the door. Dikit-dikit na kayo, punta na kayo, malapit na kayo. And then, pag sinabi standard, ready ka na. Ano na yun, commitment na yun. Hintay mo lang go. Pag sinabing go, wala nang anuhan yun. Committed ka na nun. Patay kung patay ka doon. Kung bubukas yung parachute mo, hindi. Maabot ka doon sa ground, doon sa objective mo na drop zone, kung tatama ako doon o hindi. Yung mga nagrarally dito, di pa ba kayo napapagod? Sa akin, ang ano ko talaga is prepare kayo, get ready, maganda kayo ng to-go bag ninyo, rain or shine. Pwedeng anytime yan, pwedeng next year pa yan. Basta get ready. And then, stand up for equipment check. Baka yan pa yun yung mga ano natin, yung mga meet and greet. Diba? Tapos sound of for equipment check. Ayun na yun. Check equipment, sound of for equipment check. Tapos nun, pagka nag-iwalay na, ready na kayo. Magkaintindihan na tayo. Nintay na lang natin yung standard. Ibig sabihin yun na yun. Tapos go. Kung meron man pondo, tighten, planuhin, one time, big time. Kung magrarally dan, expose mo yung mga tao, rally fatigue, hopelessness. Isip, di ba? Hopelessness. Pupunta ka doon, sasacrifice ka, in-encourage lahat ng tao pumunta. Pupunta ka. Iwanan mo yung anak mo. Iwanan mo kunwari nanay mo. Pag uwi mo, patay. O kaya, na disgrasya. Maraming ano yung nagdadrive, hindi pa pasada, magrarally. Kasi dumadamay. Gawin niya minsan, wala nangyari. Ano experience niya? Wala nangyari. Sayang yung pasada niya, sakit ng ulo niya ngayon, problema niya pa kayo yung pamilya niya. Marami diyang hindi pera-pera . Marami diyan na nag-volunteer. Yung tao na mga bumibili ng mga pagkain, mga inumin, etc. Bibigay sila. Imbis na yung money na yon, kita na ng niya, ng business niya, kinamit niya kasi gusto niya tumulong. Pero hindi yun yung one time, big time. One of those days na rally. Wala, di ba? Kaya nga sana kung ipunin and then one time, big time, Manila. Huwag na Luzon, Visayas, Mindanao. Manila lang. Ilan ang tao sa Metro Manila? 14 million. Ilan yung tao sa buong Luzon? 60 million. 60 million. Kunin mo yung 10%, 6 million. Bagsak mula sa Manila. Question, anong mode? Tatapusin ba o hindi pa? Kasi kung hindi pa tatapusin, uwi rin naman yung 6 million na yun, tama. Gumastos ka ng worth 6 million na tao. Kung bawat isa dyan, kung gumastos ng tig 500, 500 pesos, pagkain, pamasahe, wala pa nga, iba nga malayo 500 times sa 6 million. Kano yun? 6 million, 0, billion yun, di ba? 6 million, 1 million nga times 500, 500 million, di ba? Times 6, 3 billion. Sino maglalabas ng 3 billion? So yun, halo-halo yun. Meron nag-finance, merong pinanggalingan, merong OFW. Question, natapos ba? Hindi. It's a waste of money. I'd rather na yung 3 billion na yan kung gagastusin nyo na rin lang yun, i-donate nyo na lang sa bagong gobyerno. Make sense, di ba? Donate nyo na lang sa bagong gobyerno. Bangkarote, bigyan mo 3 billion yung bagong gobyerno. Wag ka na mag-rally ng isang araw, ng isang linggo. Yung 3 billion, isang araw lang yun, ha?
Eh, 3 araw kunyari, 3 times 5. 6 na milyon na tao. 3 times 5, 15 billion. Donate na lang lahat natin sa gobyerno yan. Yung magkano ilalabas mo, donate na lang natin sa bagong gobyerno, hindi yung luma. Peperahin lang nila yun eh. O, di ba? That makes sense. Kaya nga one time, big time, isa na lang, isang bagsak. And then, may katapusan. Tatapusin, walang uwian. Ilang araw tayo, walang uwian. Tapos, boom, may endgame. Hindi yung wala nang uwian to. Tatapusin na natin to. Question, what does it take para matapos? What is the plan? What is the strategy? Better, the leaders should commit, talk about it, pero kung walang sapawan, pagalingan, walang mangyayari. Ano yung end game? What do you expect to achieve after all this? What do you expect is the end result ng bawat isa sa atin tatalon ng eroplano. Standor, tatalon. Di mo alam kung mabubuhay ka o makakalanding ka ng tama. Maasa ka sa Panginoon at saka sa equipment na laws of gravity, you'll be okay. I know I make sense. I know. I'm sorry I make sense. Pero, yun talaga. Now question. It's rainy season. You want to finish it during rainy season? Well, fine by me. Fine by me. But will everyone? Is everyone willing? Are all the groups willing? Eh, UPI, nagrally nga. Wala nga, di ba? Nasaan yung ibang grupo? Nasaan yung ibang grupo? O, may nagtatanong ba? Ba't wala kami dun eh? Di ba? So, may Ako, hindi ako papayag na matatalo ko. Hindi ako papayag na gaguhin ako. Hindi ako papayag na duru-duruin ako, gulpihin ako. Barilin ako. Hindi ako papayag. Tangina. We are the sovereign Filipino people. All government authority emanates from the Filipino people. All government authority. The power of Matibag, PNP, AFP, DILG, Supreme Court, President Marcos, lahat yan. All government authority, pati yung power ni Inday Sara, power ng Congress, Senate, all government authority, hanggang janitor, emanates from the Filipino people. Oh, ba't di sila takot? Ba't di sila natatakot sa atin? Something's wrong. Tapos gagamitan tayo ng Constitution. No? Revised Penal Code, Constitution, Batas, RA, Pero, ano ang ginagawa nila? Sino ba nagnakaw? Tayo ba yung nagnakaw? Hindi. Tayo nagbayad ng taxes. Sila nagnakaw. Sino ang di nagpapaimbestiga? Di ba sila? Sino nagmali-maleta? Di ba sila? Sino bumubudol? Sila. Sa Monday, Mesona. O, di ba? Mambubudol na naman. Sila. Bubulay na naman tayo. Make it appear na okay ang Pilipinas, pero hindi. We, the sovereign Filipino people. Kailan nyo gustong tapusin? Yun. Hindi yung lalabas, uuwi. Ano yun? Gives you rally fatigue, hopelessness, drains your financial ability to go to the rally, to start the rally. Tama. I know I'm right. Sorry, I know I'm right. You want to end it? Let's end it. Ganon. Prepare your things. 10 minutes. Pag sinabing stand up, ayan na, malapit ka na sa target, malapit ka na sa drop zone. Ibig sabihin nun,
In a few seconds, in a few minutes, the jump master will tell you, standor. Meaning to say, pagka go, 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 go na yun. Lahat yun. Pag tumalon yung una, talon lahat. Tumalon yung una, talon lahat yan. Walang keme-keme kasi sisipain ka pagka hindi ka tumalon. Mahuhuli yung iba. Papasok kayo lahat doon sa drop zone. And there's a span of time na hindi pwede kayo lumakpas doon kasi may hirapan kayong pumasok doon sa drop zone. The moment na ito, Constitution, pinunit namin. Putang ina ninyo. Tingnan natin kung saan kayo hagilapin. Kung saan kayo takot sa amin, ha? Takot kayo. Kaya galing-galing, sumusunod kami sa Constitution. Pero huwag nyo kaming babuyin ng gusto. Tangina ninyo. Matakot kayo. We, the sovereign Filipino people, matakot kayo. All government authority emanates from the Filipino people. Public office is a public trust. Ha? Kaya wag kayong magkamali. Tangina ninyo. Ang petty-petty nung kaso ni Inday Sara. Ang petty-petty. Maganda nga niya, mag-witness stand na lang siya, tapos nun, babuyin nyo ng gusto, tapos nun, tumayo na lang, tapos nun, makikita nyo kung di sumunod yung mga tao. Alam niyo masakit dyan, mga kababayan, yung karma galing sa langit. Wala siya magawa. Di naman siya si Satanas. Ano lang siya ni Satanas? Sugo lang siya ni Satanas. Wala eh. Si Satanas nga takot sa Diyos eh. Kaya, pangaral ko lang sa inyo, Malacanang, tsaka lahat kayo, malapit na ang ano ninyo, malapit na yung karma ninyo. Matakot kayo sa langit. Matakot kayo sa langit. God will strike you down. God will strike you down. Either siya mismo or through the people. Payag ako, pagkapanalo na. Lusubin niyo Malacanang gusto ninyo. Pasukin ninyo, sindihan ninyo. Wag naman. Wag naman. Because I was thinking kung something happens to Duterte, I will have a separate for him. I'll bury him in Malacanang. Knock on wood. I'll bury him in Malacanang. Make it the only president who will be buried there in Malacanang. If something happens to him, make it a museum. Make it a mausoleum. Anyone can go there. And then nandun lahat ng history, etc., etc., who Duterte was. Andun yung history ng Pilipinas, ganyan-ganyan. Stop it. Hindi na Malacanang ang tawag. Hindi na magiging seat of government doon. Maalas yung tapusin natin sa isang magandang memory. Or, make it parang people's park. Because of the last people power. The last revolution. Maraming pwedeng gawin. We can have I hope Duterte will be brought home alive. I hope he will live until 100 so that he could see a better Philippines. If we can contribute to a better Philippines and tell him, sir sinundan ka namin. That he would see his daughter become a good president. And he would see, kunyari, yung iba niyang mga anak become a good president also. We prepare them. Pulong and Baste. No? We prepare them. Kaya nga if some Filipinos want to take the helm of leadership, you better be good. You better be ready after Inday Sara. No? The thing is, we should all be looking into the future ng country. Kaya mahalaga yung sinasabi ko na number 11, di ba? 11, di ba? Kalsada. Daan, no? Ayan. Meron Philippines 2100. That's the master plan. The vision for the country.
We align it with the biblical perspective so that ready tayo. And then after that, naka-align pa siya dun sa 1,000 years ni Jesus Christ, millennial reign. So we will be probably, the Philippines will be aligned with the new Israel, the new Jerusalem. So think about it. Sino dyan ang sa tingin nyo ang pwedeng maging overall commander? Yan yung ano. And then, siya yung magko-conceptualize, meron siyang staff, meron siyang battle group, kunwari. And then, pag-usapan. Ano yung friendly force, ganyan. May napag-usapan na siguro. And then, biglang, sige, agree tayo. Yan na. Pero, ano yung concept of operations? Ang question lang dyan, what is the target? Doon na magkakaiba. The concept of operations will depend on the target. So, given, kunyari, you have 2 million allied forces. Allied. Iba-ibang grupo. Iba-ibang religious sect. Nag-usap-usap, sabay-sabay. Ang kalaban mo may Gestapo. Kalaban mo SS, Panzer Division, etc. Na meron silang reserve na hindi nyo alam. Nawawala yung mga retired MUP na may payroll, nasaan sila? Yung mga scout ranger na nasa payroll nila. Alam namin yun eh. So, may ranger dito, may ranger di sila. Meron silang Kaya mahirap yung confrontation. Civil war, ang bagsak niyan. Di ba? So, you have to be, yung concept of operation should be such a way, the willingness to fight, itong mga to, mawala. Kahit sabihin niya, upak, wala. Parang si Bear, no, EDSA 1. Mr. President, panatan na natin, sir. Bibigay ng order si Gago. Lusubin niyo si John Kitley. Kami 6x6 eh. Tanginang yan. Tas bababa. Yun. Hanggang sa may nagsalita sa mga ranger. No? Putang ina mga yan. Hindi makadesisyon eh. Sasakay, bababa. Para yung ngayon, rally. Magrarally, uuwi. Magrarally, uuwi. Putang ina yan. Sakay, susunod. Puta, walang katapusan to. Sama kayo? Mga bata. Boy pa yung mga tao ko doon eh, mga tao. Iba, kasama ko sa SFGF eh. Hanggang ngayon. No? Saan kayo mga bata? Sabi ko, yung mga yan, general, malapit na maritiryo yan. Ako, tinyente. Tagal ako, mag-chief of staff pa ako eh. Saan kayo susunod? Sa akin o sa kanila? Sa iyo, sir. Nagkasama-sama tayo sa Mindanao eh. Di, walang problema. Sige. Makinig sa akin. Sir. Sige, matulog kayo. Panoorin nyo na lang. Monitor nyo sa radyo yung nangyayari. Basta, walang order. Ako magbigay sa inyo ng order. Kung saan tayo. Basta masasabi ko sa inyo, sa tao tayo. Ganun kasimple yung desisyon. Para hindi tayo magkamali, sa taong bayan tayo. Tapos. And then tulog. Tapos yung EDSA. Walang lusob-lusob sa John Kitley. Kung nilusob yun, tapusan na yun eh. Mawala yung broadcast yun. Nasa Jacinto Building sila eh. Nirecon ko na nga eh. Nakapasok ko doon sa loob eh, sa itaas. Girlfriend ko yung manager doon eh. Nandun yung mga defense officials eh. Mga kasama nila Enrile. Nandun. Kamayan pa nga eh. Happy Mayor nandun. Happy Mayor. Nandun pa si Noe Wong. 75, Baron. First captain no, 75. Nandun si Noe Wong. Nandun si, Tarasona, nandun. Nandun si Colonel Tarasona. Defensor, nandun. Kapatid ni Miriam. Saka si Grac, Victor, 79.
Ano yung mga depensa, ano yung ek-ek nandun, mga bugo-bugo, mga pimayor. Sir, ano, lulusob na ba kayo? Wala pa, sir. Ako in command eh. Wala, sir. Walang lulusob. Wala pa, sir. Wala pang order. Ayun, ganun. Sige. Ingat kayo, sir, ha? Ingat. Sabi ganun. Kaya, mga general sa AFP, huwag niyong intayin na yung mga junior officers ninyo, kagaya namin noon na junior officers, magde-decide kami on our own. Like me noon, nag-decide ako. Because hindi ako tanga, gumraduate ako ng academy, pinag-graduate ako ng PMA, no? Nag-training ako, nag-ranger ako, sinabak ako, and then, panay kayo sabi, tao, wag niyong abusuhin. Tapos nakikita ko ngayong gobyerno ngayon, inaabusin tao. Putragis. O, di ba? Dadating niya sa punto, pagka nagkaharap-harap yan, armado na taong bayan, armado ng gobyerno, magkaharap-harap yan, magbigay ng order para noon si Marcos Sr. No, pero nagpapalabas lang siya, pinapakita sa US na, hindi, walang lulusob. Pero actually, an order was given. I don't know who it came from. Lusubin na daw namin eh. Buti na lang, nandoon na yung ibang general na tumatayo na. Nandoon na si General Cañeso na acting commanding general na army. O order ngayon, lusob. Lusob. Hindi. Kaya kami, sakay, baba sa 6x6. Sa itaas yun ang nangyayari. Order, belay that. Order, belay that. Lusob, belay that. Sa ilalim, ano nangyari? Tinyente. Sabi, putang ina mga yan eh. Hindi makadecide kung ano eh. Sige, sa akin kayo sumunod. Sabi ng tinyente. Sa akin kayo masunod. Sasakay, bababa. Lulusob, hindi. Lentek yan. Ano ba yan? Saan tayo kakampi? Simple. Sa taong bayan, tayo kakampi. Ba't kayo susunod sa akin? Nagkasama tayo sa Mindanao. Nagkabakbakan tayo. Nagkainuman tayo. Nagkaiyakan tayo. We shared the same ground. Hostile or fiesta, we shared the same ground. The junior officers are very important. The middle grade officers. At that time, EDSA 1, it was the lieutenants and first lieutenants who did it. No? The colonels were the ones who led. Sila Greg Onasan, lieutenant colonel at that time. Mga BATCOM, battalion commander. Kaya kayo mga nasa ganyan, mga may estrella, ingat kayo. Know the men on the ground. Be charismatic. Be aware of what's happening on the ground. Mamaya wala kayong tropa. Kayo na nantitira dyan. May chief of staff kayo. Meron kayong commanding general. Meron kong area commander. May division commander, brigade commander. Pagdating sa battalion commander, wala na. Nawala na lahat. Nasaan na? Ayun, kakampi na taong bayan. Anong target? Tanong ko sa inyo. Anong target? Is it Malacanang? Not Malacanang. You will be forcing them to defend the people there. Whatever, meron 300 doon na private security. They will defend. Of course, matalo yung mga yan, but it will cost lives. Napapayag ako, kunyari, lahat ng leader doon kay Sarap. Doon tayo Sarap. Para yung mga susunod sa atin. Kung patay tayo lahat, may tao pa dyan. Ang tanong, masusustain ba? Hindi. May magkocontrol ba? Hindi. Pagka sinabi nito mga tao, patayin lahat yan na sa loob. Paano na? Then you lose the opportunity na mapakita sa buong mundo na drug addict yung presidente natin. Ako gusto ko ma-hair follicle yan. Gusto ko ma-hair follicle lahat yan, pamilya niyan, pati yung kabinete niyan. Gusto ko ma-DNA yang gago na yan. Paano kung peke yan? And then all the more may kaso sila. For treason. Lahat sila. Alam nilang peke
Dapat si Inday Sara na ang presidente, numpe. Inimpeach nyo ngayon? Kaya nga, kinakailangan dyan, cool. Hindi, panay init ng ulo, panay silakbo ng damdamin eh. E di, ayoko ng ganyan. E di, bahala kayo. Quiet. Siguro, no? Wala akong pakialam sa ganyan. Hindi naman naghahabol ng posisyon eh. Bahala kayo. Gusto nyo magkaroon ng posisyon. Dahil kayo lumusob. Ang sa akin yung ayoko later on, iyak-iyak kayo. Tapos nun, sisisihin yung ibang taon di pumunta dyan. Eh, ganun na nga nangyayari ngayon eh. Ba't wala kayo? Dapat nga ba pupunta dyan eh, pagka alam kong walang katapusan yan. Pupunta ako eh, bababa ako. Papunta ako dyan. Oh, magagastusan lang ako eh. Gusto ko isang gastos lang. Oh. Iwanan ko tong pamilya ko eh. Oh. Iwanan ko yung mga tuta, oh. Pagbalik ko dito, ang dudumi na niya. Baka mamaya, patay pa lahat yan eh. Kaya ano eh. May kanya-kanya. Tapos sasabihin ko, konsensya niya, sige, wag na kayo pumunta. Mga ganun-ganun, may salitang ganun. Nako. One time, big time. May katapusan. May tuldok. Yan, panay quit. O, di ba? Panay semicolon. Panay question mark. Gusto ko, tuldok. Lumabas. Labas lahat. Patay kung patay. Tapusin. Tuldok. Yun yung maganda. Hindi yung ganyan. Well, anyway, kung walang ganon, walang supreme commander, walang susunod, kanya-kanya, hindi talagang walang katapusan yan. O sino ngayon kawawa? Taong bayan. Aabot tayo, pahukay tayo, palubog tayo ng palubog, o hanggang sa rally fatigue, hopelessness, and then ano sunod doon? Anarchy. Sige, ganun pa rin yung bagsak niyan. Civil war o kaya revolusyon, rebellion o kaya secession. Gusto nyo doon umuwi eh. Ay kung ganun ang bagsak ninyo, hindi kayo nag-iisip, hindi good luck. Nasabi na nga yung solusyon, ayaw makinig do iba eh. Yun yung punto. Pipilit ang target, Malacanang. Ayoko. Ay, putay nang yan. Bakit tatargetin Malacanang? Ano gusto nyo? Tatanggalin si Marcos? Ha? Hawak nga AFP, PNP, nakaganyan, Sip-sip buto, ganyan, ano ngayon ang target? Hindi, takot eh. Tapang ninyo sa Malacanang. AFP, PNP, ayaw nyo kumprontahin yung AFP tsaka PNP. Pero pag gusto nyo kumprontahin yung mga tao sa Malacanang, nandun yung siraulo. Sasabihin, fire. Banatan nyo, kahit sibilyan nyo, wala akong pakialam dyan. Putangin ng mga yan. Mga ipis lang yan. Tapos pagka bumagsak dyan ng 100, iyak-iyak, uwian na. Wala kayong baril eh. Ayun, lalabas kayo, may baril kayo. Rebellion yun. Rebellion. Ngayon, sino ang magpapatakbo? Sinong may magsasalita dyan? Lusob. Yung pala, nag-i-instigate lang ang gago. Gago nag-i-instigate lang eh. Kagaya nangyari sa Senado. Pagka naglusubo na kayo, uwi na siya. Bayad siya. Anak ng pucha. Mahirap yung ganun. Kaya, overall commander, yun ang malaga. Discipline. Pagka merong gago-gago dyan, barilin ko eh. Talaga. Pagka may matigas sa ulo dyan, wala nang maraming satsat, barilin ko talaga eh. Tarantado ka. Ganon. Hindi yung sasakyan yung dami ng tao para magkagulo. Yun yung gusto ng administrasyon. Okay? Kaya nga, it's complicated, mga kababayan. It's complicated. And I do not want to be used, SFGF, we do not want to be used into something that will result to total chaos. It will be out of control. I would rather na wait it out and fight it out. Pero kung if the
odds are okay. Ayan, kahit ako, tirador nga lang. Remember David? Remember David, di ba? Kompleto ng armor yung kalaban niya, may espada. Wala siyang takot. 12 anyo si David, bato lang ang dala niya, tsaka tirador. Oh, buong Israeli army, takot eh. Siya hindi. He trusted God. And nag-iisa siya. Remember Moses? He confronted the Pharaoh, Egyptian Pharaoh, and the Egyptian army. May confidence siya. Bakit? He was raised there inside the Pharaoh's palace. No? He was raised there as a royal. Pero just the same way, he trusted God. Kung anong sabihin niya dun sa niya, siyempre may briefing siya. Kung ganito gagawin mo, Kasi alam ng langit, all-knowing na yung kakahinatnan Yung red tide na yan, yung blood, no? River Nile, blood, water into blood, and then yung isda, mabubulok, yung langaw, magiging dadapos yung mga palaka, pupunta sa mga bahay-bahay. All related, environmental disaster. Pero at that time, 10 plagues of Egypt,